its significance in our lives. Bless everyone who is present here today. May each one of us be able to share our knowledge, understanding, and wisdom for your glory and honor. May the various activities related to this event be a success through your intervention. All these we ask through your name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, pero sa sigatanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang inilang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka masisitil, sa nalagang tutok sa simoy at sa langit mo pagkaw, ay pinakapula ka, isang pagkayang minamahal. Isang lang matawad mo'y tagumpay na nag-iingin. Ang pitugin na parang niya kailan pa may matitingin. Lumang ang araw ng walhagin pagsikta, buhay langit sa piling ko. Ang bigaya na pagkay mangamin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Once again, good afternoon, everyone, and it's our pleasure to welcome all of you today to the Tech Tips session number 37, the FIC POV on Zero Waste Kitchen, brought to you by the Department of Science and Technology, Central Luzon, through the Technology Training and Information Promoting Science segment. And to formally begin this afternoon and set the tone of our session and formally welcome all our attendees, we would like to call on the Supervising Science Research Specialist from PSTO Bulacan, Mr. Michael Carlos C. Mariano. Ayan, maraming salamat, Ms. Dang. Isang makaagham na hapon po sa ating lahat. In behalf of our Regional Director, Dr. Julius Cesar V. Sicat, and of course, our Provincial Director, Ma'am Angelita Q. Parungao, as well as our DOST Region 3 colleagues, we warmly welcome our participants and viewers from the Zoom and the Facebook Live to another exciting but meaningful episode of DOST Region 3's Tech Tips. Tech Tips, or the Technology Training Information Promoting Science, is a platform of the DOST Region 3 that features the scientific community's contributions to national development in an engaging and easy-to-understand manner. Tech Tips is an online platform that provides valuable learning sessions and practical tools related to science, technology, and innovation to a wide audience, including students, teachers, local government units, and MSMEs. It is one of the tools that DOST utilizes in order to bring science closer to the people, helping to build a more informed, innovative, and resilient Filipino community. This afternoon, the topic we will be discussing is about the Food Innovation Center's POV on Zero Waste Kitchen. This session will provide an expert point of view
on innovative food processing techniques that minimize waste, offer strategies to maximize resources, and contribute to overall sustainability in the food chain. This is in line with the DOST's initiatives on promoting circular economy in the country through research, technology, policy, as well as educational activities aimed at shifting from a take, make, and dispose model to one that minimizes waste and maximizes resource use. To our dear participants, let us all take this opportunity to actively learn and gain insights on the green and innovative food processing technologies that will be delivered by our experts from the Bulsu Food Innovation Center. Let us all take joy on learning new things, especially ideas and technologies that we can practically use in our daily lives. Muli, isang makaagham na hapon po sa ating lahat. Thank you very much, Sir Mike Mariano from PSTO Bulacan. Let's give him heart reaction sa ating Zoom. Ayan. Thank you very much. So again po, no, we are also live sa ating DOST Central Luzon official Facebook page as well as our provincial S&T offices Facebook pages. Kaya yung mga hindi po naka-join dito sa ating Zoom, they are actually joining us, no, sa ating mga live Facebook streaming. So, ready na po ba ang lahat for this another engaging learning session? Pwede po bang pa-type ng 1 sa ating chat kung ready na po ang lahat? Dahil hindi po namin kayo nakakita, hindi namin alam kung talaga po bang meron tayong mga kasama or participants, no, na present po ngayon kasama natin dito sa ating Tech Tips Session 37. Okay, and again po, no, we have our sign language interpreter, Ms. Daylene Pedro, joining us today para sa mas inclusive na webinar para sa ating mga friends, brothers and sisters with disabilities. Okay, if ready na po ang lahat, no? Before natin itawagan ng ating expert for this session, I would like to emphasize that the challenge of food waste and sustainability is a global concern. And today, we are very privileged po to learn strategies from an expert on how we can contribute to the zero waste goal starting right in our own kitchens, no? O kaya naman po sa ating mga MSMEs, sa kanilang mga production and processes in producing their products. It is my honor to introduce our resource speaker for this afternoon. She is in charge of the Analytical Testing Laboratory at the Region 3 Food Innovation Center located at Bulacan State University. She is also an expert, no, pagdating po sa food technology, and she has gained her exceptional expertise sa HACCP, GMP, and other food-related certifications. To all our participants, bigyan po natin ng virtual warm applause si Miss Maribeth V. Martinez. Palakpakan po natin, please. Ma'am Maribeth, the virtual screen is yours. Good afternoon, Ma'am Dan. Sige po, share ko lang po yung aking screen. Go ahead, ma'am. So I hope visible naman po, no, yung ating screen po, no. So good Yes po, afternoon. visible po. Okay, thank you po, ma'am. So good afternoon po, everyone. Good afternoon to our participants for this webinar. And thank you so much po sa DOST Central Luzon, especially DOST Tarlac,
para sa inyo pong invitation po to talk about zero waste po. So very important ang zero waste sa atin, no? So recently, sobrang dami po natin environmentally challenged po tayo, no? So 1/3 po of yung pagkain po na pinoproduce natin in the kitchen, approximately 22 to 33 billion daw pounds annually. Sabi po is wasted, especially in restaurants and institutions. So sa atin po, kahit nga po sa household po natin, no, hindi po siya mawawala. Hindi po, kumbaga, mahirap na hindi po tayo nagtatapon. I think sa mga bahay-bahay, meron po sa inyong diyaan na paunti-unti, no, ay nagtatapon ng mga pagkain, let's say nasira, o kaya po ay hindi po pinabayaan po, no, hindi na kinain. Kapag po may mga bata, yan po, no, yung mga ayaw ng kainin ng mga bata, kasama rin po iyan doon po sa bilyon na food waste po natin, at lahat po yan ay meron pong significant impact po sa ating pong environment and even on our social and economic impact. So according to Cornell University, diners leave 17% of their meals uneaten, and around 55% naman po of edible leftovers naman were left in the restaurant. So 17% po idon ay nakain, pero hindi po ginalaw, no? And 55% po pwede pa naman po. Pero syempre po, sa standing po natin in terms po of food safety, kapag po naman na-serve na po natin ito, hindi naman na po rin natin ito pwedeng kakainin, no? So this is partly due to the fact that portion sizes po, no, have increased significantly over the past 30 years. Sa US po, that is around 2 to 8 times larger than the serving size o standard serving sizes by the USDA or the Federal Drug Administration or ni FDA po ng US. Even dito po sa Pilipinas, no, the trend now is more on the larger sizes. So, mas gusto po nila, mas malaki po yung sizes. Ngayon po, sobrang dami po ng mga food bloggers, no? If we can see, if we scroll around our TikTok page, our Facebook page, the Reels sa Instagram. So, lahat po yan, yung mga vloggers, they always emphasize the word bigger sizes. Yan, no? Sulit, no? For the money. So, laging pinapakita yung sizes ng ating mga pagkain, which is, in return, hindi naman po talaga lahat yan ay nakakain po natin. So, yung iba ay magtitikim lang, pero yung iba ay itatapon na rin after, no? So, nakakapanghinayang po itong mga food wastages po na ito. Sa kitchen setup, no, isa sa mga reason why we have so much waste in the kitchen is because some kitchen cultures, no, yung ating mga staff, they overproduce and they have this tendency to store products or ingredients improperly. O kaya po ay hindi po na monitor yung pinaka-ingredients, no? Hindi na i-monitor properly lahat ng mga dapat nakakailanganin for the kitchen. So, they overproduce or somewhat, they oversupply. So, meron po tayo ngayong mga pagkain na imbis na po maisaserve natin ay naitatapon lang po. Another reason din po is with our production, no, yung iba po ay mas marami pa ang scrap or trimmings versus doon po sa talagang nagagamit on the kitchen setup. So, imbis na nagagamit for the production, imbis na nagagamit na luluto, nakakain. So, hindi po siya nagagamit ngayon at ito ay nagko-contribute to our food wastage and food loss. So, isa rin po sa reason kung bakit po sobrang dami po nating mga pagkain po na nasasayang is yung mga all-you-can-eat buffet. Ayan po, no? So, dito po sa Pilipinas, sobrang dami po ng mga all-you-can-eat buffet. Although, there are
warnings na ngayon, no, sa ibang mga restaurants na hindi pa pwede yung mga leftovers, no, that they will charge you once you have a leftover. Pero hindi pa rin ito sapat. Kasi yung iba po, ang ginagawa po nila, no, so for example na lang, mga samgyupsalan. Yan. Sa mga samgyupsalan po, no, ang mga china-charge lang po nila are the leftover meats, cooked and uncooked. However, the side dishes that they serve, they do not ask the person, no, the consumer, whether they want a side dish or not. So, ang nangyayari, may mga side dish na naiiwan at hindi po nasasayang lang po, hindi po nakakain ng consumer, nasasayang lang, na itatapon lang po. So kasama po ito sa nagdadagdag po ng waste po sa atin. So yung iba na rin po, no, on some businesses, no, they fully stock during your business hours, pero pagdating sa closing time na, no, so hindi nila napapansin na lalo na po yung mga naglalabas ng meat, ayan, hindi nila napapansin na, okay, kinakailangan ko na palang, dapat pala hindi ako naglabas ng madami. Kasi for example na lang po, yesterday I have a consultation, they are serving shawarma and napansin nila that the shawarma is nangangasim na by they start around 10 a.m. and sabi nila at around 2 p.m. po ma'am. Kasagsagan po ng init. Nangangasim na po ma'am yung gitna po nung aming shawarma because they are using yung mga parang yung malalaking shawarma. They use the bigger meats, no? So sabi nila, ma'am, nangangasim na po. Sabi ko, ay sir, yung ating pong shawarma, dapat ho kasi since wala na po siya doon sa kanyang proper storage, ang maximum po natin dyan ay 4 hours lang po. No? So around 2 p.m. talaga po magkakaroon na po talaga ng reaction yung ating food. So yung itong mga ganitong bagay ay hindi masyadong na ibibigay ng pansin, hindi masyadong nababanggit at napag-aalaman ng ating mga business owners kaya nagkakaroon lalo ng mga wastages. So sa kanila daw part, yun nga din, tinatapon na nila, kasi nangangasim na po, no? Without even knowing the reason why, bakit na nangangasim, bakit hindi nadala, bakit kailangan pang itapon by ganitong time, no? So, we suggested that, sir, pwede po kayong gumamit ng smaller na lang na meat, especially because they are doing bazaars. So, especially if bago pa lang po kayo doon sa area of the bazaar and you are not yet aware of your market, no? Dahil bago ka pa lang, hindi ka pa aware sa market, you can use a smaller meat skewer and then lagay ka na lang lagay ng bagong meat skewer if saka na dumadami yung iyong consumers, no? So, at least we maintain the storage, the proper storing of your meats. Hindi po siya naka-open doon sa iyong, kahit pa sabihin mo na, hindi po kasi pinapainitan naman po namin doon sa sides. So, hindi po naluluto yung pinaka gitna po noon. Yun po yung nagkakaroon po ng asim, no? So, and it may affect all part of your meat skewer. Okay? So, yung mga ganun pong bagay ay dapat po binibigyan din po natin ng awareness po ang mga food business owners and even your staff, no? Especially po dun sa mga nandito po ngayon na meron pong food businesses, you should also include your staff in terms of food safety and food sanitation awareness. Yan. Now, why zero waste matters, no? So, unang-una po sa lahat, because it reduces your production losses. Now, sa atin po, no, sa industriya ng pagkain, mas konti po ang ating production loss and mas malaki po ang gain po nito pagdating po sa ating kita.
Dahil syempre, mas konti po ang ibinabawas o mas konti po yung pera na palabas dahil nawalan ka napunta lang sa tapon, napunta lang sa waste, no? Yung iyong raw materials, no? So, imbis na magagamit siya, imbis na maibebenta mo siya, no? Nagiging losses siya. So, it is important that we understand zero waste para mas konti na lang yung magiging production loss natin. Mas malaki ang kita and mas okay din siya in terms of your processing. Pangalawa po, it also improves the food safety and quality of your product. So, kung sa atin po, no, mas konti po yung natatapon natin, no, mas konti din po yung risk of contamination due to your wastages. So, nandoon po na hindi po tayo maiipunan ng kalat. At itong mga kalat na to ay hindi po makakakontaminate sa meron po tayo sa loob, no? So, sa ating mga raw materials, even on our output on our produce, no? So, hindi po siya makakakontaminate dahil mas lesser po yung ating waste material. And pangatlo po, it adds value through sustainable innovation. So, dito po tayo magpo-focus po ngayon sa point of view on the FIC. Dahil po, isa po sa mga ginagawa po ng Food Innovation Center is to do innovations through sustainability. So sa amin po, kung ano po ang pwedeng gawa ng paraan, i-utilize na mga underutilized products, no? So imbis na itapon, pwede po natin yang i-innovate. And it will also help the farms. It will also help you po as an individual. And in terms po of sustainability in the environment and of course economically speaking, sustainable din po siya dahil po mas konti na lang po ang ating pong itatapon. No? And of course, more value more value doon sa atin, no? Mas maraming perang pumapasok po sa atin, mas marami din po ang economically maitutulong po natin sa ating bansa. Now, for the Innovation Center po, no? Isa po sa mga maitutulong po namin is we have machineries po dito po sa atin sa Region 3 Food Innovation Center. So ang Food Innovation Center po natin sa Region 3 ay matatagpuan po sa loob po ng Bulacan State University. Dito po sa amin ay meron po tayong freeze dryer, meron po tayong spray dryer, meron din po tayong cabinet dryer. So meron din po kaming mga machineries that can help you in terms po of processing your products, and we can also support you in terms po of the product development. So if you have ideas, we have technical persons here. Ako po, isa po ako doon. I am a professional food technologist, and we can help you in the process po of your product development, no? Starting from the formulation down to, so for example po, no, if you have ideas, no, or even if you have products po and you wanted to know, you want to get an idea, paano po kaya namin maximize, utilize itong product po namin, no? So, sa ating pong mga farmers dyan, so kung meron po kayong mga pananim po na maliban po sa mga binibenta po ninyo as is, no? Yung mga fresh po na ating mga vegetables and fruits. So, if you have other products na gusto po ninyong ma-innovate at i-utilize pa, no, para po magpapagkakitaan po natin, pwede po kayong lumapit sa Food Innovation Center para po i-develop po natin yan. So, hahanap po tayo kung ano po yung fit the process po dyan, or let's say po, meron na po kayong idea, let's make it into reality. Ayan. Next po is we help convert farm supplies into innovative products. So ito nga po, there are some farmers po, so we have memorandum of agreement na rin with other farmers po. At sila po ay nagpapatulong. So meron po silang mga surplus of
fruits and vegetables, at yun po ay ginagawa po namin into innovative products. So medyo marami na rin po kaming lineup of innovative products that after that you can commercialize those products. So pwede po yan through the Food Innovation Center. And lastly, it supports MSMEs in scaling sustainable production. So alam naman po natin na marami pong food businesses ang meron pong magagandang ideas, no? Meron pong magagandang ideas or meron po silang po pwedeng pagkuhaan ng ating pong mga supplies. Pero ang problema po ay wala po silang machinery, wala po silang makinarya, at in terms po of the technicalities ay hindi pa po sila ganoon kagamay pagdating po sa pagpa-product development. So, ang isa po sa mga role ng Food Innovation Center ay bigyan po ng pansin at suporta ang ating mga MSMEs para po sa mga susunod po, no, kapag mas lumago, gumanda ang kanilang production line, no? So, sabihin po natin na nakapag-develop na po ng produkto. Kapag po nakapag-develop na po ng produkto, ayan po ay pwede na po nating tingnan po kung okay po siya sa market. And once po na naging okay, yan po, pwede na po tayo magbenta, pwede po tayo mag-commercialize. So, unti-unti po ang pagtulong po sa mga MSMEs for a sustainable production and para na rin po sa kanila to help gain on their business. Ngayon po, sa amin din po sa Bulacan State University, meron din po kaming analytical testing laboratory na katuwang po ng Food Innovation Center. Ngayon po, ang aming analytical testing laboratory, so kami po, ang pinakatrabaho po namin ay kami po is we test the products that you innovate. So kung meron po kayong mga ideas po, no, and ito po ay in-innovate at ginawa, produce po ng Food Innovation Center. Next step po natin dyan is to ensure that your product is microbiologically safe. And of course, if you are going to claim nutritional labels or meron po kayong nutritional claims. Let's say po na mataas po in terms of a certain micronutrient ang ating produkto, pwede rin po natin yang maitest sa pamamagitan po ng analytical testing laboratory. So sa atin pong analytical testing laboratory, no, kami po ay meron po kaming testing dito for microbiological testing po, physicochemical testing. We also do sensory evaluation po, no, of our products. So lahat po ng mga nagte-testing, pati rin po yung mga nagre-research pagdating po sa pagkain. So for our student participants po of this seminar, pwede po kayong pumunta at lumapit po sa Analytical Testing Laboratory of Bulacan State University para po doon po magpa-test. So with our ATL po, for student researches, we give out 20% discount para po sa mga estudyante. And of course, another role po of the Analytical Testing Laboratory is it validates your product's market readiness. Yan po. So sa atin po kasi, no, kahit po sabihin po natin tayo po ay nag-produce ng ating pong produkto, hanggat po ang ating produkto ay hindi po microbiologically safe, so hindi po natin siya po pwede pong sabihin na or po pwede pong ibenta, no? So, one thing that we have to consider also when doing zero waste kitchen is that when we innovate a product, no? Kapag po nag-innovate tayo ng bagong product, we also have to make sure that this is safe to be eaten, no? Edible po siya. At one way to check po yan is ipatest po ito sa micro. Ayan po. And another thing din po, we also have to consider its physicochemical properties. No? So, tandem po iyan. Maliban po sa pag-check po ng micro, dapat ho ay siya po ay okay sa kanyang physicochemical results. And of course, yung sensory evaluation po natin, no? Importante po na pag po tinikman ang ating produkto ay okay po ito. Yan.
So punta po tayo sa ating mga farmers po, no? Our tech tips for farmers on zero waste kitchen. So para po sa ating mga farmer participants, good afternoon po, no? So isa-isahin po natin. So unang-una is sort and pre-clean produce at harvest, no? So, sa atin pong mga farmers, no, sorting alone and pre-cleaning alone, no, maari na po tayong makagawa, pwede na po nating mabawasan yung ating mga food wastages through sorting alone po, no? Kasi kung hindi po natin sinusort po ang ating mga produce, especially once we have harvested it, no? There's a tendency po for cross-contamination. So, agad-agad po iyan, no? Kapag po nahalo po ang ating mga produce, no? Good produce doon po sa ating mga produce na hindi po maganda at hindi po maayos, mabilis po ang contamination po niyan at yung good produce po ninyo ay po pwede rin pong mapunta sa food wastage. So, sayang naman po, no? So, para hindi po kayo kaagad masiraan, as soon po as nakapag-harvest na po kayo, you have to sort out your produce and of course, pre-clean, no? Linisin po natin kaagad to. Tingnan po natin kung meron pong mga physical hazards na nandoon po sa ating mga produce. Kung meron po bang, kung meron dyan na mga nahalo, so for example po, no, tinitingnan po natin kung baka meron ng butas at nahalo na merong uod, no? So, yung pong meron pong uod po natin na yun, hindi na po siya considered as good product. So, dapat po ihiwalay na po natin yan. So, sa sorting and pre-cleaning, paisa-isa po natin silang tinitingnan kung sila po ay maayos. Para po, hindi na po, so kung yung uod po dun sa isang, for example po, talong, no? Yung uod po natin dun sa isang talong, hindi na po mahawa niya o hindi na po siya pumunta doon pa po sa isa po nating talong at hindi na po magkahawa-hawa at hindi po niya butasin lahat ng talong. Yan. So, yun po yung kinaganda ng ating sorting para po mas mabawasan po yung ating food wastages. Pangalawa po natin is use of the drying or processing to save excess harvest, no? So, hindi po lahat ng ating pong mga produce ay naibebenta po natin ng as is or ng fresh. So, meron po sa atin na nagkakaroon pa rin po ng hindi na ibebenta na mga produce. At ito pong mga produce na po to, na hindi po natin na ibebenta agad, pwede po natin siyang i-process para po hindi po siya masayang lang, hindi po siya unti-unting masira, hindi po siya natin gagawing patapon na lang. Ayan po, no? So, another thing that we can consider is, once po na meron po tayong mga sobra pong mga produce, at yung iba po, no, so we have already sorted it out. Yung iba po, we can use it on other things, no? So, mayroon pong iba dyan na ginagamit na po as compost, no? Ginagamit as pataba, no? But with other smart food innovations, ito na po yung iba po sa kanila ay nakikipag-partner, for example, with the Food Innovation Center to do product development for food scrap-based innovations. O sa industriya po namin sa food tech, we call it as valorization. No? So sa valorization, kung ano po yung mga bagay po na hindi naman po typically ginagamit. So for example, yung mga balat po ng ating mga produce, yan po ay innovate natin into new products na po pwede pong pakinabangan pa at magamit as raw materials or po pwede po siyang kainin as is. So, example po nito is we innovate. So, yung ating mga banana peels, no? We can innovate those into powder
And we can use this powder, no? Pwede po tayong gumawa ng mga patties. Pwede po tayong gumawa ng flour for cookies. Yan. So, lahat po itong mga to ay pwede po nating gamitin. Pwede po tayong mag-develop, no? But, maganda po ito through a partnership with people or with technical people such as your Food Innovation Center. Yan po. So, pangalawa po, para naman po sa ating mga estudyante na nandirito po ngayon, no? Para po sa ating mga estudyante na gusto ring simulan ang zero waste sa kanila pong mga pamamahay o kaya po ay sa kanila, no, sa pag-aaral nila, gusto po nilang i-implement, gusto po nilang yun po yung kanilang focus on their study, no? So, kung sa bahay po, what we can practice is number 1, practice proper waste segregation. So, as early as your age, no, dapat ho ay matuto na po tayo ng proper waste segregation. Alam natin kung ano yung mga pwede nating itapon at alin yung mga pwede nating pagsamasamahin. Kasi po, again, once na ang ating mga waste, no, nagsama-sama na sila, no, matindi po ang tsansa ng contamination. Kahit po, sabihin po natin na, okay, yung banana peel pala ay po pwede kong i-innovate. Pero, hindi mo hiniwala yung iyong banana peel. No? So, hindi mo hiniwalay, isinama mo siya sa mga bote, sa mga dyaryo, sa mga papel. So, hindi mo na rin po mapapakinabangan yung banana peel na yan at hindi mo na rin siya mai-innovate into a new product. Okay? So, that leads us to the next one, which is apply food safety principles in your projects. Okay? So, sa mga estudyante ng food technology, HM, HTM, okay, BIT food processing. So, pati rin po yung ating mga senior and junior students who are focused on food technology. Ayan. Ang food safety po, no, yan po ay itinuturo po sa atin as early as pagkamulat po natin, no? Sinasabihan po tayo na, huwag mo kakainin yan kasi nalaglag na yan, no? Even po yung segregation po of our food, huwag mong paghaluin ito at huwag mong paghaluin yan, no? Pati na rin po yung sa ating paglalagay po sa ating ref. Huwag mong pupunuin yung ref kasi hindi iikot yung hangin, hindi lalamig lahat ng pagkain, no? So, kahit po sa ating household pa lang po, meron na pong mga food safety principles that we can use and apply to our daily lives. And all of those things na itinuturo sa atin, no, ng pagkabata pa lang, we can apply it to our projects, we can apply it sa school, we can apply it on our researches as well. And all of these researches po, no, syempre kapag po naging way of life na po natin ang food safety, para na madaling-madali na lang po siya at mas makakatulong po tayo in terms of zero waste, no? Mas makakatulong tayo, mas madali na lang po sa atin ang segregation, madali na lang po sa atin yung next step po natin which is yung innovation. Yan, no? So, for students, you have fresh and new ideas, no? You can look onto local surplus ingredients. So, dito po sa Pilipinas, luckily, we have a lot of local surplus ingredients na ang iba po dito ay hindi pa po talaga nare-research, hindi pa po talaga na pag-aaralang maigi, or yung iba ay newly discovered at tinitingnan pa lang if they are applicable for food innovations. So, kayo as a students, no, mas madami kayong ideas when it comes to this kind of innovations, no? Kaya mas malaking ang maitutulong ninyo pagdating sa sustainability and pag-a-apply po ng zero waste. Ayan. For our MSMEs, so good afternoon po.
For our MSMEs, unang-una pong importante po natin when it comes to Zero Waste Kitchen is the application po of the GMP or the Good Manufacturing Practices. Ayan po. So, once po kasi that we apply GMP and HACCP po, no? So, kapag po tayo po ay nakabase sa standards po of the GMP and HACCP, mas madali po sa atin to know saan po kaya tayo nagkakaroon ng bottleneck, no? What are our contributors when it comes to food wastages? Kasi sa simula pa lang po, no, if we apply it for example po on the receiving of our raw materials alone pa lang, so we can list down ano kaya yung aking mga contributor for waste. Ano kaya yung mga itinatapon ko, no? So makikita naman po natin yan sa ating process. Ano yung mga itinatapon ko? Alin dito yung mga pwede ko pa kayang gamitin? Alin kaya dito yung mababawasan pagdating po sa process, no? So, through an application of GMP and HACCP. So, that is a repetitive step po. So, paulit-ulit na step po yan. You verify, you validate, you always check your process flow. If talaga bang some steps on your processing, are these step necessary? Pwede ba akong magbawas ng step? O kaya, critical ba itong step na ito, no? Kasi baka mamaya naman, okay, you are looking at the wastages, but you are not looking at the food safety, no? So we also have to consider food safety when doing our GMP and HACCP. So yun po yung pinaka-importante, no? So, application of food safety, pero at the same time, we look onto the things that pwede pong mas makabawas po sa atin sa ating pong process. Baka pwede naman pala itong mga balat na ito ay so kung kunwari po si supplier, pwede naman palang si supplier ang ibibigay na sa atin ay yung mga pre-filled na, no? O nabalatan na, no? Tapos sa kanila, meron silang way naman for those pills. Baka meron silang another idea. Or if ever, kayo po, ang pinaka-process po ninyo is involvement talaga is galing sa farm, tapos kayo po yung peeling, no? Those pills, pwede pong i-separate ninyo, no? Mag-segregate kayo ng good products and then yung pills po ninyo. And your pills, yan na po yung gagamitin ninyo na i-innovate ninyo into a new product. Yan. Another thing is exploring of drying, powdering, or value-adding products. So, maliban po dun sa kung ano po yung process po ninyo o kung ano po yung product ninyo, you might as well also explore maximizing your other raw materials, your other ingredients, no? Kasi baka mamaya, pwede naman po pala tayong magdagdag o pwede po nating i-maximize pa yung mga raw materials natin para hindi po tayo nasisiraan ng mga raw materials. And even po yung ating pong mga finished goods, no? Kapag po yung ating mga finished goods, dapat po alam din po natin ano pa kaya yung po pwede natin gawin para po mas mabawasan po yung itatapon po natin na finished goods. Okay? And lastly is use of laboratory testing for product compliance. Okay, ito po, isa po ito sa mga pinaka-importante, lalo po sa mga MSMEs na for compliance pa lang po with the FDA. Yan. So, hindi po tayo basta-basta po makakapag-comply po without the LTO and the CPR. And of course, for the Certificate of Product Registration, very important po that we have to have our products tested first, no? For micro, for physical, so kung ano po yung mga parameters po na binanggit ayon sa batas, no? Ayon po kay FDA, so ito po yung, so meron po standards po dyan si FDA pagdating po sa mga produkto. So, nakakategorize po ito at
tinitingnan po nila kung saan po pasok yung ating mga produkto at doon po dapat yung gagamitin po nating testing. Kapag po kasi hindi po compliant ang ating produkto, sayang din po ang ating production dahil hindi po tayo mabibigyan ng Certificate of Product Registration. So, kapag po wala po tayo nun, hindi rin po tayo makakapag-commercialize at makakapag-produce. Hindi po tayo makakapagbenta. So, sayang po ang ating mga raw materials, sayang po yung ating manpower. So, economically speaking, hindi po siya sustainable dahil pwede pong mawala po yung business natin. So, very important that we comply with FDA first, no? Before we test run, before we commercialize everything. Okay? So, for food innovation, zero waste food innovations, no? Isa po sa mga pwede po namin ibigay na ideas is number one, your trimmings, no, the fruits and vegetables, pwede po natin siyang i-innovate into powders. Okay, so kung ano man po yung, so let's say you have a big source, marami kang source of your, let's say, kalabasa. No? So, ang ating kalabasa po, pwede po natin yung in-powderize and we can use it as flour. No? So, yung ating mga flour na yon, no? Pwede po natin siyang gamitin for cookies. We can use it for pastas. No? So, marami pong pwedeng paggamitan ng mga powders. No? Powder-based products are very known, madali po siyang i-innovate, madali po siyang gawin into new products that are ready to eat. So, yun nga po, cookies, baked goods. We can also use it for pastas, no? Sa ating pong, yung iba pong mga powders, marami pa po tayo po pwedeng paggamitan yan. Pwede rin po natin silang gawin po as your seasoning, no? As an additional ingredient for seasoning, as an additional ingredient for powdered drinks. So, pwede po yan since if you powderize these trimmings, no, yung iba po ito dito ay nare-retain naman po yung kanilang nutritive value. So, as an additional nutritional value po, no, doon sa ating mga products. So, let's say you have a product that is already in the market and you want na madagdagan ng nutritive value. So, pwede ka kumuha galing sa iyong mga trimmings. Excuse me lang po, no? Okay. Additionally, we can also upcycled snacks from your spliced produce, no? So, meron po tayo. So, for example po, yung ating mga buto, pwede rin po natin yung i-powderize, no? We can dry and powderize these seeds. So, for example po, no? Yung mga buto punong sa ating langka. Yan, pwede po yan pwede po yang i-powderize, i-dry po muna natin siya, no, para medyo mapatay po, no, mawala po yung moisture at hindi po siya pasukan ng mga microbes. And once po na natanggal na po natin yung moisture, yan, pwede po natin siyang i-powderize at gamitin po natin, idadagdag po natin ngayon sa ating mga snacks, no? So, yung kanina po, binabanggit ko rin po. Ang kalabasa po, especially yung mga kalabasa na medyo may konting tamis, no? Sa kanya, no? Pwede po natin siyang idagdag as an additional for your seasoning. So, meron siyang tamis at alat na malalasahan. Okay? So, and even po yung, for example po, yung mga sobra po nating kamote, no? Pwede po natin yang gawing chips. So we can do vacuum frying, no? So sa vacuum frying po natin, mas lesser oil po ito, no? So healthier version ito, mas lesser oil ang ginagamit. But still, you get that crunch, you get that great flavor and mouthfeel pagdating doon sa mga chips. Okay, so ganyan po. And another thing is yung nga po, natural flavorings from dehydrated ingredients.
For tomatoes, no? Ang ating pong tomatoes are natural umami flavorings po yan, no? So kung gusto po ninyo ng magdagdag po ng additional flavoring, umami taste, lalo na po sa sa mga kabahayan po, kaya-kaya po nating magtanim ng tomatoes. At itong mga tomatoes na to, no, once you have harvested it, yan, no, maliban po sa gamitin po natin siya sa ating kitchen, kapag po may sobra-sobra po, pwede po natin siyang i-dry. At kapag po na-i-dry po siya, pwede pong i-powderize. Yan na po yung umami flavoring po ninyo sa inyong mga pagkain. Another ingredients that we can use or we can do is an umami ingredient din po by using your mushrooms, no? So ang mushroom po, sobrang dali lang po iyang itanim. Marami rin pong mga farmers, no, na nag-oversupply po ng ating mga mushrooms. So ito pong mga mushrooms, so yung iba hindi nila na ibebenta, yung iba piniprito lang, pero doon po sa mga hindi po natin na ibebenta, po pwede po yan para po hindi po sila masira at mabulok, ay i-dehydrate po natin. So ito po yung drying po, no? Tatanggalin po natin yung moisture. I-dehydrate po natin at saka po natin siya ipapowderize. Gagamitin po natin siya ngayon as flavorings. Ayan po. So, paano po ba kami po dito sa FIC at sa ATL po, namin kayo masusuportahan? Again po, we do research and development po of food products. So, kung meron po kayong mga ideas that you wanted to give life, pag gusto nyo pong maging reality yung mga ideas po ninyo, no? So, po pwede po kayong lumapit po sa FIC and ATL. We can also check your processes. So, if you already have a formulation, no, po pwede pong yung trial po sa mga machineries that is available po sa FIC, po pwede po kayong pumunta po dito at gumamit po ng ating mga machineries. And of course, after you have developed a new product, we should have it tested, no, with our microbiological testing and the shelf life testing as well. And of course, if you have other technical concerns, meron din po kaming mga technical training and consultation. So ito po yung aking mga references. Maraming salamat po. So if you have any questions, please contact me on my personal email. Maraming salamat. All right. Thank you so much, Ma'am Maribeth, for that short but very informative presentation. And with that po, no, at this moment, gusto nating i-acknowledge po yung mga questions na chat po sa ating chat box as well as sa ating Facebook Live. Okay? Sige po. So, let's have first po from our Facebook Live. May question po dito. Ano na po example food waste na na-convert into valuable product na pwedeng ibenta? So, meron na po kaya tayo na research or output from the FIC na from waste? Like yung na-mention nyo po kanina, na successfully po ay na-convert into a marketable product. So, hindi lang siya for own consumption, but also naging source of income siya nung tao or nung individual na gumawa po nung conversion ng waste to a more useful product. Okay po. So, sa amin dito po sa FIC, no? So, karamihan po kasi is mga farmers po ang mga na-encounter po namin dito. And, hindi exactly po is yung food waste talaga, no? Na, let's say, yung mga peels. But more on the food products na hindi po nila maibenta
as is. Like for example, yun nga po, they have an oversupply of tomatoes, they have oversupply of kalabasa. So we have innovated a few products. Like for example, our dehydrated tomatoes. We also have our dehydrated lemons. We also have the citron, the chips po, the kamote chips, and the kalabasa chips. And most of it's we have those na meron ng natural flavorings po incorporated in those chips. So, itong pong mga to ay nakakatulong po doon po sa ating mga farmers para po mas malesen po yung sa oversupply, sa problem po nila on the oversupply at para hindi na po ito. So, imbis na itatapon po nila yung kanilang mga supply ay napapakinabangan po nila into a new product. So, meron din po kaming mga other products na underutilized. Like for example po is the Dampalit Nori. We also have new product lines as well. So meron po kami nung ating mga budbod which is from so meron po kasi dito po sa Bulacan, no? Marami po tayong mga mangingisda at marami po ang may supply po ng isda, tinapa na imbis po nabebenta po ay yung iba ay nasasayang lang. So para po ma-maximize at para po ma-ibenta pa po siya, no? So we process it into budbod, which has a much longer shelf life. At ito po ay pwede pong i-process at pwede pong, so ito ay pwede po nating madala. So they are packed into smaller packs na pwedeng dalhin ng mga tao sa mga yung mga nagta-travel outside of the country and they wanted to eat something na it feels like home, no? So, yung mga tinapa, tuyo, ganyan. So, ganun po yung ginawa namin sa kanya. So, meron po kaming line of products that if we wanted to visit the Food Innovation Center, we have a line of products here po na they can check and if they wanted to commercialize po. So, meron naman po tayo mga tinatawag po na technology transfer po para po, ayun po, pwede po pag-usapan po natin yan. Thank you, ma'am. Next question po, since na-mention niyo po yung FIC, no? Doon po ba sa mga services ng FIC ay meron po bang fee? Yes po, meron po tayong fee po for our services. But initial po, no, especially doon sa mga gusto po muna ng technical assistance po, hindi naman po kaagad-agad tayong nagbibigay ng fee. So we give free technical consultations po to people. We give technical consultations po para po doon sa mga micro, small, medium enterprises po natin na gusto pong magsimula at doon sa mga hindi sila sure kung paano po sila magsisimula, no? So, bibigyan po muna namin sila ng technical assistance and then if they check na okay pala, applicable naman po pala. So, that's the time po na po pwede po silang mag-avail po nung services po natin with a certain fee po. Okay po, thank you, ma'am. So, again po, no, hindi po free yung service ng Yes FIC. po. May minimal fee na May kailangan pong isettle for our clients na gustong Yes. mag-avail ng service. Okay po. Pero this is for ma'am for the use po of the machineries. But we can do a free technical service, technical consultation. Consultation. Yes. Okay po. Noted po doon. So, punta po tayo sa mga questions dito naman po sa Zoom from Miss Elma. What specific analytical method are used to determine and predict a product shelf life, especially for zero waste or upcycled food items? So again po, ano daw po yung specific analytical methods used to determine and predict po yung shelf life ng isang product, especially kung galing po ito sa mga upcycled food items? Okay po. So, for that question po, ang pinaka-basis po kasi natin for the micro-testing po is the FDA po, which is si 2022-012 po. So, ito po yung pinakabasihan po natin for the standards po of micro. So, kung saan po siya food category mag-a-apply. So, for example po, no, yung ating po
Okay po. So for our products po, no, so ika-categorize po natin siya. So, hindi po siya naka-specific po na kung ano po yung ingredients po niya ay doon po tayo titingin o magbabase. So, ilalagay po natin siya kung under saan po siyang category at doon po natin titingnan kung ano po yung kanyang standards base po sa nakalagay po kay FDA. So, hindi po sila one size fits all. Hindi po yan pare-parehas lahat. Talaga pong kailangan pong i-categorize at tingnan po base sa kung ano po ang nakalagay kay FDA. Okay, so depende po siya dun sa product, no, ma'am? Yes Or dun sa po. Depende material. po sa depende po so kung saan po siya magfo-fall po na category, food category. Okay po, I hope nasagot po yung tanong. So for the next question po, can you define zero waste kitchen in the context po ng food manufacturing? Does it mean zero waste or is there a target percentage, no? Siguro kasi dahil from the title itself, zero waste. Oo nga naman, no? Ano po bang ibig sabihin mo? Zero ba Okay. talaga dapat? Um, on the context po of manufacturing, ito ay medyo mahirap dahil talagang magkakaroon po ng waste talaga sa manufacturing, no? On the application po of zero waste, meaning po is as much as possible, we try to utilize each and every thing, especially raw materials po, sa setup ng manufacturing. So for example po, no, yung ating pong, let's say, on the point of view na lang po ng mga farm to manufacturing. Kasi po, si FIC po talaga ay, ang kinikater po is mga farmers and then, and then, saka po siya ipaprocess, no? So, yung mga fruits and vegetables po natin. So, the zero waste po doon na binabanggit po natin is yung ating pong mga peels, no? Is magagamit pa po siya. So, hindi po tayo magkakaroon ng food wastage to. So, yun po yung pinaka term po for zero waste ng sa food. No? Zero waste in terms na magagamit natin, ma-utilize po natin lahat po doon sa ating raw materials. No? Kung meron po tayong prutas, lahat po nung parte ng prutas na yon, yung kanyang balat, yung kanyang loob, kung meron po siyang buto ay magagamit din po natin, no? Yan po ay pwede po nating ma-considered na as zero waste as long as na-utilize po natin lahat. Wala po tayong itatapon doon sa, for example, mangga. Yung balat ng mangga, yung pulp ng mangga, yung laman ng mangga at yung buto ng mangga, lahat po yun ay magagamit po natin. Yan po, no? But for the zero waste setup po, no, sa processing, for example, kagaya ng sa mangga, hindi naman po ibig sabihin ay lahat po yun ay ito-utilize nga po natin into a food scrap or i-utilize po natin yung ating mga food scraps as food again. No? So meron po kasing mga food scraps na hindi talaga natin siya pwedeng i-innovate into food products. No? So pwede kasing for example po, ang buto po nun ay meron pong toxins na hindi po siya po pwede pang i-process. So one thing that we can do is again, we partner with other establishments. So for example, on the case po of products na hindi na po pwedeng i-utilize as food, we can tap in other farmers na baka gusto po ninyong gamitin ito into compost, yan, or you can use it on feeds, yan, na hindi po siya po pwede for humans, no? Hindi siya edible for humans, pero po pwede po siyang gamitin for animal feeds. So, yun po yung ganong setup po ng zero waste, yung maganda po for manufacturing. Thank you very much, Ma'am Beth. I hope nasagot po yung ating question, no, Ma'am Elma. So, I think last question na po ito. Or baka meron pa po from Zoom, no? Please just type in po sa ating chat box. So, another question po from Facebook Live is, how can we avail FIC services? So, siguro po, paano po sila makaka-connect sa inyo?
Yes po. Bale, meron pong Facebook page po ang Region 3 FIC. So, this is the Bulacan State University Food Innovation Center. Ma-search nyo na lang po siya. Meron po, lalabas naman po yung aming Facebook page. And pwede po kayo doon pong mag-message. Pwede rin po kayong bumisita po dito sa amin sa Bulacan State University at hanapin lang po ang office ng Food Innovation Center. Okay, again po, follow po natin yung Facebook page ng Bulacan Food Innovation Center, or you may also physically visit po yung Bulacan State University FIC sa mismo Bulso campus. Sa main campus ito, ma'am, no? Yes po, ma'am, sa Malolos, Bulacan po. Malolos, Bulacan. Okay po, meron pa po ba tayong question? Any more question? Sige po, I think wala na po. And at this point, we would like to express po our deepest gratitude to our resource speaker by presenting po a certificate of appreciation. So this certificate of appreciation is presented to Ms. Maribeth V. Martinez in grateful recognition and commendation for sharing your valuable time, knowledge, and expertise as a resource speaker during the conduct of today's Tech Tips session titled FICPOV on Zero Waste Kitchen. This certificate is given this 28th day of November and is signed by our Regional Director, Dr. Julius Cesar V. Sicat. Ayan, palakpakan po natin si ma'am and bigyan po natin ng heart. Okay. So before po tayo formally mag-close ng ating webinar, may we request everyone po to open their cameras para po sa ating photo opportunity. Yan, thank you very much po sa inyong mga heart and clap reaction. Ayan, thank you very much po for joining us today, no? Mukhang yung iba nasa kanilang mga tahanan, yung iba nasa kanilang mga opisina, and yung iba nasa schools, no? Sige po, open lang po natin yung ating camera and kukunan po tayo ng group photo, virtual group photo ng ating kasamahan from the Facebook Live. Okay? Sige po. Okay po, smile lang po tayo. 3, 2, 1, smile. Okay, another slide po. Stay lang po tayo. 3, 2, 1, smile. Okay, another one. 3, 2, 1, smile. Okay, thank you very much po. And yes po, no, please take note that we also have food innovation centers sa ibang regions na pwede natin lapitan. Lalo na po, may mga participants po tayo dito, no, na hindi within the Central Luzon, no? So if you are coming from other regions, meron din po tayo. Okay? So, if okay na po tayo, I would like to call now sa ating virtual floor ang Science Research Specialist 2 ng PSTO Bulacan for the closing remarks. Ms. Maria Gina Francia Tantoco. Hello, Ma'am Gina. Hello po, good afternoon po sa lahat ng participants. Hello po. Hello, good Good afternoon, afternoon. ma'am. Okay. Good afternoon sa lahat po ng participants dito sa Zoom and sa Facebook Live. On behalf of our Regional Director, Julius Cesar V. Sicat, and our Provincial Director here in Bulacan, Ma'am Angie Parungaw, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin for today's Tech Tip session. We truly appreciate your time, your curiosity, and your openness to explore ways of thinking about how
how food moves through our kitchens, our operations, and our communities. So through the session, nakita natin na ang zero waste ay hindi lang basta trend. Ito ay mindset and a commitment to reimagining every step ng food cycle. Mula sa smarter sourcing at creative repurposing, so bawat maliit na hakbang ay mayroong impact. These insights shows us that sustainability is not only possible, but practical, scalable, and syempre deeply rewarding. As we end this seminar, we hope na dalhin ninyo ang inspiration to experiment, to collaborate, and champion zero waste principles in your own spaces. Kahit maliit na changes kapag pinagsama-sama natin can create a powerful and lasting impact, one that supports a healthier planet and a more resilient food system and resilient food system. So we would like also to promote nga itong Food Innovation Center, no? Kami, naka-office kami within Bulacan State University. So if ever you want help or gusto nyong ma-endorse sa Food Innovation Center dito sa Bulso para makapag-avail o makapag-inquire, needs assessment, ayan, we can endorse you. Sumulat lang po kayo or mag-email kayo sa amin sa psto.bulacan@ro3.dost.gov.ph and you can contact us sa landline 044-7915255. Ready po kaming tumulong para ma-support natin yung zero waste. Ayan. So maraming salamat po ulit sa inyong engagement and participation. We look forward to continuing this journey with you and seeing how you bring these ideas to life in your work and communities. Together, we can build a future where food is valued and not wasted. Maraming salamat po. Thank you very much, Ma'am Gina. Maraming salamat po sa pag-join sa amin dito sa ating Tech Tip Session number 37. And again, maraming salamat po sa ating partner na sign language interpreter, Ms. Daylene, sa ating pong resource speaker, Ms. Maribeth V. Martinez, and of course, sa Tarlac State University, no, sa pagpapahiram po again ng kanilang Zoom account. And of course, sa ating pong Tech Tips Management Team, in partnership with DOST Central Luzon and PSTO Nueva Ecija. Again po, maraming salamat for joining us and for helping us organize this activity. And para sa ating mga participants na nagtatanong na po about sa ating e-certificate, we will be flashing on screen ang ating pong attendance and evaluation form link. Pwede nyo pong i-scan yung QR code o kaya naman ay i-click ang link dito sa ating chat box na isi-send po ni Ms. Dayan. And you may answer po yung ating evaluation form and you will be provided with the e-certificate within 2 weeks after this webinar. Again po, no, pahintay lamang po yung ating mga e-certificates within 2 weeks after this webinar. Once again, thank you very much po for joining us. This is Dennis May Picaranto from PSTO Tarlac, and we hope to see you again po sa ating next Tech Tip session. Maraming salamat po. So we will be closing po ang ating evaluation form at exactly 3 p.m. Once again, maraming salamat po for joining us today and we'll see you again on our next Tech Tips.